dyan. Wala kayong makikita dyan. Ito, Pogi, papakita ko sa inyo. Yo, what's up mga kaangas? Bisit! What's up mga kaangas? For today's video, eto na nga pala ang ating pinalit sa ating Panther, ang ating Kawasaki HU, etong Yamaha R1M. So welcome nyo ako sa club ng mga low button. So yun talaga ang sakit ng R1M. So papalitan natin ang battery So for now, order tayo dahil sakit sa ulo actually. Kung gusto nyo sakit ng ulo, ito kunin nyo. Lagi ako may dalang jump starter sa aking bag. Para sure, di ba? Ang hirap kasi pump start. Yung last, yung tumulak sa akin, namutla Nahirapan kami mag-bump start. Itong model nga pala na itong ating binili is 2021. First model ata ng R1M. So, meron siyang numero 1382. Yung production niya, magpangilan siya. Naiintindihan ko na ngayon yung mga R1 na bomba ng bomba, kasi malolobat pala sila kapag hindi sila bumomba. Ganun rin pala yun. Grabe. Pag-usapan natin kapag mayroon tayo nakitang spot kung bakit ko pinalit to kaysa sa Kawasaki H2, diba? Hindi sa pinalit ko to dahil sa forma or something, pero iba kasi yung handling nito. Dali niya yung banking parang wala kang dalang motor. Kasi grabe, ang gang nito. Tapos yung setup niya pa, lalo pa siyang gumahang. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito kasi yung gusto ko sa motor yung control. Ito na tayo sa Dirjo. Ito yun. May pwesto dyan dyan tayo pumesto. Pakita ko sa inyo para ma-appreciate nyo yung motor, diba? Yung puro ako lang. Ang tinitignan nyo dyan, wala kayong makikita dyan. Ito, Pogi, papakita ko sa inyo. Yes sir. Yan. Ay. Yo, what's up mga kaangas? Yan, kita na motor. Yan. So pag-uusapan natin kung bakit natin binili itong beast na to, ang R1M. So may nag-chat kasi kung bakit daw pinalit natin to sa ating Kawasaki H2. Kaya ako siya binili kasi first time lang natin mag-Yamaha. And then yung gaang niya compare sa H2 is layo. Alam mo yung para tayo si Goku na naka-weights kapag nagda-training, tapos tinanggalan mo siya,
Ganun siya kagaang. Yung specs niya, hindi man siya ganun kalakas kasi ang H2 natin is yun ang pinakamabilis sa buong mundo, di ba? Pero yung torque niya andyan pa rin. Kung beginner ka, malakas pa rin to para sa'yo. So, kaya natin siya pinalit. Siguro ang pinaka-upgrades na gagawin ko dito, battery talaga. Yun kasi main reason ng problem ng mga Yamaha, mga R1s, R6, low button talaga siya. So, nabili natin to sa Malabon kay Bossing Wenchi. Shoutout sa boss. Yun, hindi niya nagagamit. Sobrang daming motor noon sa sasakyan. Pakayaman nun eh. Papampun nga ako doon. Yun. Ano po ba masabi natin? Pakita natin yung bike. Ito mga upgrades siya. Naka-Brembo na siya. Ito hindi to carbon. Before, carbon na rin. Full exhaust yan na Acra. Design para sa R1 lang yan. Then OC rim, kung familiar kayo dyan, medyo makati-kati yan. Then naka NRC na rin siya, tail tidy. Yan. Naka full 6. Full 6 yan. Legit yan, legit. Then naka floating disc. Kaya na, kala niya may tumutunog. Ito yun. Ito pa isang ano niya, winglet. So montage natin para makita niya. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at. I own this shit all week. This beat's for all my freaks. We're running on no sleep. So loud and shy, but because this body's jumping, we turn the volume up and don't stop till we get enough. Get enough. So bago tayo sumibat, parinig ko lang sa inyo yung Acra natin na full exhaust. Yun. Grabe lutong, no? Nag-aapoy yun. So yan, sibat na tayo. Naka Brembo brakes na rin pala to, kaya pala sobrang lakas ng brake nito. Nakalimutan ko sabihin kanina. Sa gear shifting niya, medyo mahirap siya sa ano, downshift. May tamang ano siya kilometer para ano tag dito, ma-downshift. Pagkingan, wag. Parang wala kang binabanking, diba? Ayun o, tigas o. Tigas ng downshift. Pero sa control, balance, eto ako. So, kasi sobrang bigat ng H2 natin. Yun ang pinaka ko talaga. Kaya ako siya pinaltan. Medyo nahihirapan tayo sa weights niya. Hindi tayo masyadong makabanking kasi hindi naman tayo pro eh. Alam mo yun, hindi naman tayo nagtatrack. So alam mo, hindi naman tayo nagyayabang kung talagang hindi na, weakness natin yan, di ba? So kaya naman improve yun actually. Pero hindi naman tayo nagtatrack. Hindi katulad ng iba. Yung bumili nito, yan, nagtatrack yan. So sanay na siya. Kaya niya nga banking ng gusto yun eh. So tayo, lumaki tayo sa streets eh. So hindi tayo makasabay. So ganon, hindi natin alam yung proper way. Yan, hindi naman tayo nagyayabang eh, na talagang magaling tayo.
Pero diretso pa lang. Kahit naman sino eh. Pero, ngayon, pinag-aaralan naman natin. Maano tayo sa... Actually, nasa YouTube naman lahat eh. Wala lang talaga tayong time about sa makapag-track. Kasi andun lahat eh. Andun lahat yung kailangan mo matutunan. In learning, in discipline, andun sa track yan eh. Pero lumaki tayo sa street, so konti lang talaga lang alam natin. Pero in case may chance tayo makapag-race track, madagdagan yung knowledge tayo, willing tayo doon. Pero for now, work muna tayo. So marami tayong gastusin sa bahay, lalo na ngayon tumaas ang gas, di ba? So hindi siya priority para sa akin. Pero kung magkaka-sponsor tayo doon, why not, di ba? Palag agad pag ganun. Sponsor yan eh. Hindi naman tayo ganun kayaman. Pinaghirapan natin tong bike, no? Ng dugot pawis. Hindi tayo, we are not born na mayaman, no? Kung matagal ka na nanonood sa akin, alam mo yun, na pinanganak akong mahirap. So nagsipag lang tayo, alam mo yun, tiwala sa sarili. Siyempre, huwag mo walang tiwala mo sa Diyos, kasi yun talaga yun, di ba? Demonyo man ang ating pangalan, demonyo man ang ating helmet at may sungay. Pero sa personal, may takot tayo sa Diyos, di ba? So anyways, baka dito ko na rin tatapusin ang ating vlog, kasi ngayon lang, nireview lang natin konti, saglit. Then, so on, pag nagdagan, tingnan natin kung ano pa yung mga downside niya. Pero nakikita ko yung downside niya, yun talaga yung battery. Wala nang iba eh. Sa motor wala namang problema. So may sinasabi tropa dito about kung bakit ganun siya mag-start. May matigas compressor burst eh, sabi ng tropa. I don't know, hindi naman tayo mechanical eh. But ipapakonfirm muna natin, baka mali yung informasyon. Pero yun lang downside para sa akin. And yung shifter pala, yung downshift niya sobrang tigas. Hindi katulad ng ibang top of the line na motor na smooth lang yung pag downshift niya, di ba? So dito ko na tatapusin na ating vlog. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. At syempre maraming salamat sa sponsor natin, sa Study Crew Bars and Coffee, sa Tall Barbershop, sa ating hybrid shoe shop, sa tropa natin si Chai Tai Motorcycle, and sa BMG Rental Big Bikes yan. So salamat po sa pagtitiwala sa walang kwentang vlogger na to. Sana matagdagan pa kayo. So ingat kayo palagi. In case may tanong pa kayo about sa motor na to, message lang kayo or comment down below. And don't forget to follow and subscribe my channel. Parang awa nyo na. Puta, nood kayo nanood eh, tapos ayaw nyo mag-subscribe. Alam ko wala akong natututunan dito, pero kung gusto nyo kabaliwan na vlog, nandito yan sa akin. Real talk lang, walang plastikan dito sa akin page. So, sabay-sabay tayo mga. Hindi ako maingit sa inyo, kung angat kayo, magiging proud pa ako, di ba? Ingat kayo palagi. Lagi tandaan, pray first before you ride, baby. Hi! Ciao!